Isang mapayapang gabi sa inyong lahat, mga katropa. Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magdadala sa inyo sa gitna ng malawak na palaisdaan? Ang kwentong ito ay pinadala sa atin ni Renz, isang fresh graduate na naghanap ng katahimikan sa probinsya, ngunit isang kakaibang bagyo ng emosyon ang kanyang natagpuan. Kumuha na ng kape, aupo ng maayos, at sabay-sabay nating pasukin ang mundo ni Renz at ng kanyang pinsan na si Kuya Benji. At ito ang lihim sa likod ng palaisdaan. Dear Kuya Allen, sariwa pa sa isip ko ang biyaheng yon. Bit-bit ang isang backpack at ang pagod mula sa board exam. Sumakay ako ng bus patungong Bulacan. Ang sabi ni Papa, kailangan ko raw mag-relax bago sumabak sa totoong mundo ng trabaho. At wala nang masisigit pa sa palaisdaan ng pinsan kong si Kuya Benji. Pagbaba ko sa kanto, amoy na amoy ko na ang lansa ng tubig alat at ang sariwang hangin na hindi mo matatagpuan sa Maynila. Mula sa malayo, nakita ko ang isang lalaking nakasakay sa bangkang de motor. Nakasuot siya ng sando na puti, bakat ang matitigas na braso, at may suot na kupasing sombrero. Si Kuya Benji yun. Renz, ang tagal mong nawala ah. Naging mistulang tagalunsod ka na. Ang sigaw niya habang tumatawa. Ang boses niya ay malalim, parang dagundong ng makina ng bangka. Nung nagkamayan na kami para tulungan akong sumakay, naramdaman ko ang kalyo sa kanyang palad. Isang palad na hinubog ng paghila ng lambat at pagsuong sa init ng araw. Sa sandaling yun, parang may kung anong kuryenteng gumapang sa braso ko. Pero binaliwala ko yun. Salamat kuya, ang sabi ko na lang. Pagdating namin sa dampa sa gitna ng palaisdaan, lalong tumahimik ang paligid. Ang tanging maririnig mo lang ay ang wisik ng mga isda sa tubig at ang hangin na humahampas sa mga sawali. Naghain si Kuya Benji ng hapunan. Simpleng pritong bangus na bagong huli. Sinangag at saka kamatis. Dito Renz, walang pressure. Kain ka lang, tulog, at kung gusto mo, samahan mo akong mag-ikot sa gabi. Ang sabi niya habang nilalagyan ng baso ko ng alak. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Iba ang aura ni Kuya Benji. May pagka-misteryoso pero napakaalaga. Habang nagkukwento siya tungkol sa hirap ng pag-aalaga ng mga isda, napansin ko kung paano gumalaw ang panga niya. Kung paano siya tumingin ng diretso sa mga mata ko na tila ba binabasa ang iniisip ko. Bakit ka nakatingin, Renz? May dumi ba sa mukha ko? Ang biro niya. Nailang ako. Wala kuya. Namiss ko lang talaga yung ganitong buhay.
ang sagot ko na lang. Pero sa loob-loob ko, alam kong may iba nang nararamdaman ng puso ko na hindi ko maipaliwanag. Bandang 11:00 ng gabi, nagpasya si Kuya Benji na tingnan ng mga baklat o yung mga screen na kulungan ng isda. Sumama ako sa bangka. Ang buwan ay bilog na bilog at ang anino nito ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Dito tayo, Renz. Hawakan mo tong ilaw, ang utos niya. Habang hinihila niya ang lambat, nakita ko ang bawat masyad sa likod niya na gumagalaw. Biglang yumugyug ang bangka ng may malaking isdang pumalag. Nawalan ako ng balanse at napakapit ako sa bewang ni Kuya Benji. Naramdaman ko ang init ng katawan niya sa kabila ng lamig ng gabi. Imbis na bumitaw, parang nanigas ako sa pwesto ko. Lumingon siya sa akin. Ang distansya ng mga mukha namin ay ilang pulgada na lang. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig mo ay ang mabilis na tibok ng puso ko na parang makina ng bangka. Renz, ang bulong niya. Ang boses niya ay hindi na mapagbiro. Puno ito ng pag-aalinlangan pero may kasamang pag-amin. Alam kong nararamdaman mo rin ito. Noon pa. Doon ko napagtanto na ang bakasyong ito ay hindi lang pala para makapag-relax. Ito pala ang pagkakataon para harapin ang mga damdaming matagal ko nang ibinaon sa ilalim ng tubig. Ang gabing yon sa palaisdaan ay hindi natapos sa simpleng huli ng isda. Ayon kay Renz, doon sila nagkaroon ng seryosong pag-uusap ni Kuya Benji. Isang pag-uusap na puno ng katapatan tungkol sa kanilang mga sarili na hindi nila maipakita sa ibang tao. Hindi man naging madali ang susunod na mga araw, ang palaisdaan ng nagsilbing kanlungan nila. Isang lugar kung saan walang huhusga, kung saan ang tanging saksi ay ang buwan at ang malawak na baklad. Minsan, ang buhay ay parang pagpapadagat. Hindi mo alam kung anong mahuhuli mo sa ilalim. Minsan, maliit na isda. Minsan, malalaking revelasyon na babago sa buong pagkatao mo. Magandang gabi mga katropa. Handa na ba kayong ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa malawak at tahimik na palaisdaan ng Bulacan? Sa unang bahagi ng kwento ni Renz, iniwan natin sila ng kanyang pinsan na si Kuya Benji sa isang sitwasyong puno ng tensyon. Sa ibabaw ng isang maliit na bangka, sa gitna ng kadiliman, kung saan ang tanging saksi ay ang buwan at ang mga baklad. Nagbago ang lahat. Isang hindi sinasadyang paghawak sa isang makahulugang tingin. At ang alam nilang buhay
ay biglang naging komplikado. Ngayong gabi ay papasok tayo sa ikalawang yugto. Isang gabi na hindi malilimutan ni na Renz at Kuya Benji. Isang gabi ng pag-amin, pagtanggap, at isang lihim na habang buhay nilang dadalhin. Ito ang pagtatapos ng ang lihim sa likod ng palaisdaan. Kuya Allen, nanatili kaming nakatigil sa gitna ng palaisdaan. Ang tanging ingay lang ay ang banayad na wisik ng tubig sa gilid ng bangka at ang aking sariling mabilis na tibok ng puso. Nanatiling nakadikit ang kamay ko sa bewang ni Kuya Benji. Hindi ko magawang bumitaw. Ang init ng balat niya ay tila tumatagos sa palad ko. At sa halip na itulak ako, naramdaman ko ang marahang paghawak niya sa aking braso. Parang bawat segundo ay tumatagal ng isang oras. Ang hangin ay lalong naging malamig. Pero sa pagitan namin, may isang init na namumuo na hindi ko maipaliwanag. Tila ba ang buong mundo ay naghihintay sa kung anong mangyayari. Renz, mahirap ang ganito. Ang basag niya sa katahimikan. Ang boses na ay gumaralgal. Tila may bara sa kanyang lalamunan. Sa probinsya, sa pamilya natin, hindi ito pwede. Tumingin ako sa kanya. Direkta sa mga mata niyang kumikinang dahil sa refleksyon ng buwan. Ang mga matang yon na dati ay puno lang ng pagkapinsan at pag-aalaga ay biglang nagpakita ng isang kakaibang lalim. Isang lalim na puno ng pag-aalinlangan, takot, at pag-aasa. Pero kuya, ang bulong ko, ang boses ko ay halos hindi marinig. Bakit nararamdaman natin to? Bakit dito pa? Bakit tayo pa? Matagal ko na itong daladala kuya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero nang makita kita muli, alam kong hindi na ito mawawala. Hindi siya sumagot kagad. Sa halip ay hinayaan niya ang bangka na dumana sa agos. Binitawan niya ang lambat at hinarap ako ng buong buo. Sa liwanag ng flashlight na nakatihaya sa sahig ng bangka, nakita ko ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Kahit malamig ang gabi, ang bawat paghinga niya ay mabigat. Tila nakikipaglaban sa sarili niyang prinsipyo. Sa lahat ng tinuturo sa kanya ng lipunan. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging matindi. Ang flashlight sa sahig ng bangka ay tila nagsisilbing spotlight sa aming dalawa. Ito'y nagbibigay diin sa bawat ekspresyon, bawat pag-aalinlangan. Hindi ko na mapigilan ng sarili ko. Ang lahat ng kaba, ang lahat ng tanong na namuo sa loob ng maraming taon mula nang bata pa tayo. Ang lahat ng pagpapanggap na ako ay masaya sa Maynila habang ang puso ay laging naiiwan dito. Bigla itong sumabog. Isang yakap ang binigay ko sa kanya. Isang yakap na puno ng pangungulila, pag-amin, at desperasyon. Isang yakap na nagsasabing, Kuya, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin.
Naramdaman ko ang paninigas ng katawan ni Kuya Benji sa simula. Ang mga matitigas niyang braso ay nanatili sa gilid. Marahil ang isip niya ay sumisigaw na mali ito, pero ilang sandali pa, naramdaman ko ang unti-unting pagbaba ng kanyang braso. Ang marahang pagyakap niya pabalik. Isang mahigpit na yakap na tila ba ayaw na niyang bumitaw. Isang yakap na nagsasabing, Renz, matagal ko na rin gustong gawin ito. Sa gitna ng palaisdaan, malayo sa mapanghusgang mata ng mundo, doon namin natagpuan ang kalayaang matagal na naming pinagkait sa aming mga sarili. Walang nagsasalita, walang kailangang sabihin. Ang yakap na yon ng aming naging panata. Pasensya na rin. Ang bulong niya sa buhok ko. Ang boses niya ay naging malambot, naging isang assurance. Matagal ko na itong itinago. Simula ng huling bakasyon mo rito, yung mga bata pa tayo, hindi na ito nawala. Ang amoy ng lansa, ang alat ng hangin, at ang amoy ng pawis ni Kuya Benji. Lahat ng yon ay naging pamilyar at naging tahanan para sa akin sa sandaling yon. Isang purong koneksyon ng dalawang kaluluwang nagtagpo sa maling pagkakataon pero sa tamang lugar. Nang bumalik kami sa dampa, wala nang imikan. Pero ang katahimikan ay hindi na nakakailang. Ito ay puno na ng pagkakaunawaan, isang sikretong kasunduan. Habang naglalakad kami pabalik sa Kawayang Tulay, ang bawat hakbang ay tila ba mas magaan. Ang palaisdaan ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging saksi sa aming katotohanan. Sa loob ng dampa, habang nag-aayos kami para matulog, naramdaman ko ang bawat kilos namin ay may bagong kahulugan. Ang simpleng pag-aabot ng tuwalya at ang pag-aayos ng kulambo, lahat ay may kasamang marahang tingin. Isang pasasalamat. Habang nakahiga kami sa magkahiwalay na banig, pero magkalapit sa ilalim ng lambat na nagsisilbing kulambo, naramdaman ko ang pag-abot ng kanyang kamay sa akin. Pinagdaop niya ang aming mga daliri. Bukas, babalik ka na sa Maynila. Ang sabi niya ng mahina. Ang boses niya ay puno ng lungkot. Oo kuya, ang sagot ko. Pinipigilan ng luha. Pero hindi ko to makakalimutan. Huwag kang mag-alala, Renz. Ang bulong niya at hinigpitan ng hawak sa kamay ko. Ang palaisdaang ito, laging bukas para sa iyo. At ang sikreto natin, mananatili sa ilalim ng mga baklad na to. Kung mapagod ka sa syudad, alam mo kung nasan ako. Nakatulog ako ng may ngiti sa aking mga labi sa kabila ng lungkot ng kailangan kong umalis. Alam ko na sa bawat paghila ni Kuya Benji ng lambat sa hinaharap, ako ang maaalala niya. At sa bawat pagod ko sa syudad, ang amoy ng dagat at ang init ng kanyang yakap
ang magiging lakas ko. Ang palaisdaan ay hindi na lang lugar ng trabaho para sa amin. Ito ay naging aming lihim na kanlungan. Madaling araw pa lang ay gising na ako. Ang langit ay nasa blue hour. Isang madilim na asul na may kaunting liwanag sa horizon. Hindi ko magawang matulog ng mahimbing nung huling gabi na yon. Nakahanda na ang backpack ko sa may pinto. Tiningnan ko si Kuya Benji. Mahimbing na natutulog. Marahan akong lumapit at hinalikan ko siya sa noo. Salamat, Kuya. Salamat sa lahat. Ang naibulong ko. Nang sumakay ako sa bangka na magdadala sa akin sa Pampang, nakita ko si Kuya Benji na nakatayo sa dampa, nakasando at nakasombrero. Umaway ng bahagya. Ang silhouette niya laban sa sumisikat na araw ay tila ba isang painting ng pag-asa at kalungkutan. Habang papalayo ang bangka, naramdaman ko lungkot na tuluyang bumabalot sa akin. Pero sa ilalim ng lungkot na yon, may isang revelasyon. Naiintindihan ko na kung bakit ako laging bumabalik sa palaisdaan. Hindi lang dahil sa dagat, hindi lang dahil sa pinsan. Bumabalik ako dahil dito ko nararamdaman na ako ay kumpleto. Na ako ay accepted. Na ako ay ako. Ang sikreto namin ay hindi naging isang bigat. Ito ay naging isang kalayaan. Isang kalayaan na malaman na may isang taong lubos na nakakaunawa sa akin. Na nagmamahal sa akin ng walang kondisyon kahit sa maling pagkakataon. At ang palaisdaan, mananatili itong saksi sa aming lihim na pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Renz at ni Kuya Benji. Isang kwentong hindi tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa pagtuklas sa sarili, sa paghahanap ng pag-ibig sa mga lugar na hindi natin inaasahan, at sa pag-amin sa ating pinaka-vulnerable na damdamin. Marahil marami sa inyo ang makaka-relate. Yung may mga what ifs or could have beens. At mga damdaming pilit nating tinatago dahil sa takot sa mapanghusgang mata ng mundo. Ngunit tulad ng natutunan ni Renz, may mga bagay na sadyang itinadhana na maging lihim na lang. Para mapanatili ang ganda, katahimikan, at kalayaan nito. Salamat muli, Renz, sa pagtitiwala sa iyong makulay at emosyonal na kwento. Kayo mga katropa, meron din ba kayong lihim na tanging ang gabi, ang buwan, o ang palaisdaan lang ang nakakaalam? I-comment nyo lang sa ibaba at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong mula sa puso. At muli, ako ang inyong Kuya Allen, hanggang sa muli nating kwentuhan. At laging tandaan, ang katotohanan ay parang dagat. Gaano man itago ang lansa, lalabas at lalabas din ang amoy nito sa tamang panahon.